So ano-ano nga ba yung nangyayari sa motor pag matagal natin siyang ini-stock? Papakita ko sa inyo yung nabubulok kong Ducati. So ngayon lang siya uli mabubuksan since Boss Ironman. Okay, so kita nyo yung Ironman wire ko nandito po. So honest to goodness, hindi talaga siya nagagalaw. Ako for sure, magbabago tunog nito ng tupad. Tagal di ginamit eh. Bago natin pakinggan yung makina, meron pa isang problema na pwedeng mangyari. Ito yung pinakamalala. Obat! Kasi bago mag-umiyahe, check muna yung motor. Chinek ko yan, kung hindi nag-start yan, hindi ako sasama, p***. Tara mga Siwa Nation, samahan nyo ako. Papakita ko sa inyo yung nabubulok kong Ducati. Hindi na pa siya literal na nabubulok, pero di ko kasi masyado nagagamit. Ayan o, puro dagtana kasi nasa puno tayo. Chinchana! Buti na lang makapal tong cover natin. Ayan o. So ngayon lang siya uli mabubuksan since Boss Ironman. Ganun katagal. Buti na lang matibay yung moto cover natin, no? Shield yan eh. Ah, di ba? Ulan, araw. Okay, so kita nyo yung Ironman wire ko nandito po. So, honest to goodness, hindi talaga siya nagagalaw. Since Ironman, malikabok na. Tingnan natin, baka lobat at flat na to. Pakiramdam ko, malambot na gulong. So, alright mga Siwa Nation, nandito si Tupad, ang ating Ducati Multistrada na ginamit natin nung Ironman pa. Ngayon pa lang natin na-uncover uli siya. So, ano-ano nga ba yung nangyayari sa motor pag matagal natin siyang ini-stock? Okay, number 1. Unang-unang nangyayari sa gulong natin pag nai-stock ng matagal is nade-deflate. Ano yung nade-deflate? Nagbabawas siya. So, anong unang sign? Paano mo malaman nagbabawas? Siyempre, pag pisil mo, sasabihin mo malambot. Marami na pong gulong ngayon na malambot kahit matigas ang gitna. Ang tawag po doon is soft compound. So, number 1, paano mo siya ito-test? Dito sa taas. So, alalahanin mo kung gaano kalambot yung manibela niya nung huli mo siyang ginamit. At pag ginalaw mo at tumigas at bumigat, ibig sabihin, may nagbago. Number 2, ang pagtutulak ng motor ay dapat effortless. Lalo na kung nakuha mo na yung center of gravity niya. Pero kung ang pagtutulak mo sa motor ay pabigat ng pabigat at palagkit ng palagkit ang gulong, ibig sabihin, nagbawas na ng hangin yung gulong mo dito sa likuran. Number 2, na pwedeng mangyari sa mga motor nyo pag nai-stock up ng matagal, is nangyari na sa akin to sa aking MT-09. Na-stock up siya for 3 months, kaya nung pagpa-start namin sa kanya, yung tunog ng shims niya, maingay. So, paano nangyayari yun, Boss Arch? Ibig sabihin, sobrang tagal na walang umakyat na langis dun sa mga shims niya, medyo nanigas-nigas na. Diba? Kumbaga, ang tinatawag natin dong no long time exercise. So, ngayon, dito kay Tupad, medyo sambuan yata siya, mahigit, na hindi ginamit. Tingnan natin kung magbabago yung tunog niya. Ako, for sure, magbabago tunog nito ni Tupad. Magiging medyo maasim na magaspang. Tagal di ginamit eh. Bago natin pakinggan yung makina, meron pa isang problema na pwedeng mangyari. Ito yung pinakamalala. Obat! Hindi to lolobo. Ay, Gago Dangerous ka! poison. Gago ka! yes, nadidiskarga ang motor. Paano nadidiskarga ang motor? Lalo na sa mga big bike. Kahit po kasi nakapatay ang mga motor nyo, meron po itong mga sensors na umaandar sa paligid ng motor niya. At yung mga yun, nagko-consume po talaga ng battery yun. Kung yung mga Aerox NMAX nga, mga Mio, mga Fino, pag iniwan ng matagal na panahon, nalulobat. Ito pa kaya mga high-tech na to. Eh since isang buwan na, kaalaman kung bubukas. Okay. Bumukas. Okay. Huwag muna kayo magsaya. Dahil iba po yung pag-ignition sa pag-crank ng makina. Mas malaki yung ang power na kinagamit ng pag-crank ng makina. So dito magkakaalaman kung lobat na siya. At syempre, pakinggan nyo na rin yung tunog. Ibang-iba yung tunog nito dahil isang buwan tong hindi umanda. Maingay oh. Ganito yung tunog ng mga motor pag galing kasay, pag brand new, pag start. Medyo maingay. Makalampag yung makina. Pero pag tumagal-tagal niya at uminit, smooth na uli yan. Kasi yung langis is napoproteksyonan niya na yung buong makina. Kumbaga umikot na yung langis. Diba? Well lubricated na uli siya. Isa pa na pwedeng masamang mangyari sa motor nyo pag nai-stock up is kadena. Yes, marami pong kadena ang nangangalawang pag nai-stock. And yes, it's ironic na nakakalito. Hindi ko ginagamit pero nangangalawang. Yes, ganun po yung kadena. Pag di siya ginagamit, mas nangangalawang siya. Kasi hindi ko alam bakit ganyan eh. Pasiman ka ba? Parang hindi pa nga. So pag nangalawang siya, hindi mo siya pwede paandarin basta-basta. Kailangan mo munang linisin dahil yung kalawang na yon
pwedeng mag-break off yon or maging source pa ng mas malaking problema. So, always check your kadena, lalo na pag na-stock up ka ng matagal. Tignan nyo to, nag-uumpisa na siya, oh. Nagmamark na yung kalawang niya. Ha? Ayun, kung mapapansin mo, natutunaw na siya agad. Nalinis natin, tignan nyo. May number pala. Ayan, after 2 minutes, yes, na-reach niya na yung optimum engine temperature. Ayun, nagbago yung tunog, oh. Di ba, narinig mo? Engine temperature niya, nagbago na yung tunog niya. So, mas naging smooth na siya ngayon, hindi na siya masyadong maingay. Ibig sabihin, umikot na maigi yung langis. So, pag nagpa-stock up kayo ng motor, lalo na mga big bike, huwag nyo naman agad paanda rin. Di ba? Painitin nyo muna. Pero kung araw-araw nyo ginagamit, kahit huwag nyo na painitin, okay lang yan. So, isa pang mga nangangalawang sa motor, pag na-stock up na matagal, yung rotor disc. Kahit gano'ng kamahal yung rotor disc nyo, nangangalawang yan pag hindi ginagamit ng matagal. Paano tanggalin ang kalawang? Gamitin mo. Pag ginamit mo yan, mabubura yan. Pero pag hindi mo ginagamit, yan ang mangyayari dyan, oh. Magmamarka yung huling mantsa na iniwan mo at ang kulay ng markang iiwan niya, kulay kalawang. Tatanungin nyo ulit ako, anong technique para mawala to? Gamitin nyo. At marami nagtatanong, paano naaabot ni Boss Arch ang kanyang Ducati Multistrada? Yun. Alright.